Ganito gagawin nyo. Ayan o, paldo. Napadpad tayo dito sa isang lugar na loob to eh. Looban to ng San Mateo. Pero hindi ko alam kung anong highway to. Pero malawak no. Ayan o. Ayan o. Diba? Ayun yung bundok. Ay, papakita ko sa inyo. Ano, nakikita mo ba yan? Kung hindi, malabo na naman yung mata mo. Sigurado, ubos na yung sweldo. Kung balikan man ang hirap, luha at lahat. Gusto ko sanang kumanta kaya lang may sipon ako. Sayang naman at baka ma-disappoint kayo. Ako nga pala si Bubuano at tuturuan ko kayo kung paano maging matino katulad ko. Bali, dyan ako galing, no? Pagkatapos, binabaybay ko tong highway na to papunta dyan. May nadaanan ako. Binalikan ko pa nga ito yung Mambog, tamang-tama, yung bangkal. Di ba sabi ko sa inyo, parang maganda rin na bonsayin. Sige po. Ayun si tatay. Lumapit yun si tatay nung nakita niya na tinitingnan ko yung mambog. Tapos tinanong niya ako kung ano raw gagawin ko. Sabi ko bonsai. Interesado raw siya. Tapos nagpaliwanag ako ng konti at yun, umalis na. At magbo-bonsai din daw siya. Kita nyo, may na-recruit tayo. Baka sakali tayo, baka makuha natin to. Ayan o. Tinignan ko na to. Kaso napakalalim ng ugat niya. Dahil bira tong makita, kukunin na natin to. Sayang naman kasi puputulin lang ng puputulin yan dyan. So ngayon, ang ano dyan, sekreto, yung pahit. Medyo malaki tong puno na to Kaya baka mahirapan tayo kung dudukutin natin ang dudukutin. Pero iniisip ko, baka mataas ang chance na mabuhay ito. Kaya sa inyo ng mga aspiring bonsai enthusiast, ang ipundar ninyo, martilyo, tapos yung pait o chisel. Tapos pag bumili kayo ng chisel, bumili kayo ng magandang klase, no? Hindi yung nabubunot yung puluhan. Kasi pag talagang in action kayo, hindi nyo alam kung gaano katatag yung puno na kinukuha nyo. Ang pait pa naman, yan ang pinaka gamit na gamit dyan, pandukot ng mga ugat-ugat. Katulad yung hinuhukay ko na yan, intact yung ugat niyan doon sa semento, kaya nahirapan ako. Muntik na akong himatayin dyan Hindi ka naniniwala? Magpalo ka. Ngayon, pagka ayaw talagang bumigay, ganito gagawin nyo. O, di ba? Ayan paldo. Ngayon, siguro kaya hindi masyado tong binobonsai, no? Nakita ko, parang soft wood yata ito. So ayan, nakuha natin. At sa tingin ko naman, kahit dito natin to pinutol, mabubuhay natin to, no? O sige, tanim na natin. Ituloy nyo lang ang panonood para matuto kayo ng pag-workshop ng isang bonsai material. Yan. Katulad niyan, nakikita nyo. Yan, bulok na yan. So, kailangan natin tanggalin yan. Maya-maya, tinitingnan ko lang kung kaya ng cutter na yan. Pero hindi Sa pag-workshop ninyo, i-analyze ninyo yung puno. Una sa lahat, ang una ninyong titingnan, yung base. Kung ano ang pwedeng maging itsura ng base at kung ano magiging forma nito. Kung ano yung mga sanga na dapat natanggalin. Katulad yan, yung mga tinuturo ko na yan, dapat yan ang mga magtuloy mabuhay. Na syempre, yun yung binivisualize natin na dapat mangyari dito sa particular na to na bonsai material. Kasi magkakaiba-iba naman yan. Depende sa nakuha ninyong bonsai material. At lagi nyong iisipin na depende pa rin yan sa kung ano ang ilalabas na shoots o itutubo ng mga sanga nito kapag nabuhay. Ang pinaka-importante, lagi nyong tatandaan, mabuhay yung bonsai material na kinolekta natin. Kasi alam nyo, ang isang materyales, naiiba yan kapag nagkaroon na siya ng bagong mga shoots o mga sanga. Kunyari, nung una, ang iniisip nyo, upright. Tapos yung pala, naging semi-upright. At kahit na semi-upright na yan, sa matagal na panahon, pwede nyong baguhin, pwede nyong gawing cascade. Basta ang mahalaga, naka-follow ka. At syempre, para dumami ang idea ninyo, ang mga strategy nyo sa pagbobonsai, manood din kayo sa ibang mga nagbobonsai. Kasi yung iba masyadong technical. Kung ako lang hindi ako masyadong technical. Kasi
natural ang gusto kong style ng pagbobonsai eh. Tapos, tungkol dyan sa workshop na yan, sa kakapaulit-ulit nyo, lagi ko itong sinasabi, makakabisado nyo rin yan. Sa umpisa, syempre, maangapa pa kayo, hindi nyo alam. Pero kapag nag-uulit-ulit kayo na nag-workshop, makakabisado nyo na kung saan kayo puputol ng sanga, kung alin ang i-retain ninyo, o kung anong dapat ninyong gawin. Huwag kayong matakot magkamali kasi doon kayo matututo eh. At saka ang style dyan, kumuha lang kayo ng kumuha ng bonsai material basta siguraduhin ninyo bubuhay. Kasi sayang naman yung puno kung kukunin ang kukunin tapos hindi naman pala mabubuhay. Eh sayang naman. Diyan naman sa napapanood nyo sa video, yung mga ganyan, para malinis yung pinaka-materialis natin. Kaya yan ginagamitan ng blade o ng cutter para maging clean cut yung mga pinaglagarian. Para pag-apply ng mga yan, katulad ng mga ointment din, Bioderm ointment. Pero bumili kayo ng cutting paste, may nabibiling ganon. Pinagubra ko lang yan. Masigurado kasing hindi mabubulok yung pinagputulan pag may ganyan. Ayan, mapunta ako dyan. Yan, nagalaw kasi. Sayang. Ito yung isa dun sa nakuha ko sa ang title ng video, yung naligaw tayo sa Rodriguez Rizal. Yan yung Ficus reliosa. Nagalaw ng pusa yan eh. Kaya makikita nyo dun sa iba na nagbobonsai, tinatalian nila yan. Ako lang, kasi para sa akin dagdag pa yun na paglalaanan ko ng wiring. So, mas okay na sa akin na wag lang talian, basta secured lang yung place na wag magagalaw ng anumang hayop o masasagi. Tungkol naman sa medium o yung ginagamit na soil, masikapin ninyo makakita kayo ng river sand. Libre lang yon sa mga ilog. Ngayon, kung malayo talaga kayo sa mga ilog, ang gamitin ninyo yung hinihahalo sa semento, yung S1. Kaya lang, kailangan yung bistayin yon, yung pinagbistayan ang gamitin nyo. At wag yung gagamitin yung mismong buhangin. Pero kung malapit naman kayo sa rice mill o may ipa sa lugar nyo, kumuha kayo nun, kahit yung S1 mismo, ihalo ninyo yung ipa, goods na yon. Ngayon, dyan sa nakikita ninyo sa video, yung tinutusok-tusok yung lupa, sinisiksik kasi yan. Tandaan nyo, dapat siksik ang kapit, pero maluwag na nakakahiga. Kaya river sand at saka ipa ang pwede at advisable na gamitin kasi kahit siksikin mo, may hangin. Nakalapat sa materyales yung bonsai soil o yung lupa. Ngayon, dito nyo ngayon malalaman kung goods yung ginamit ninyong lupa. Makikita ninyo, pag nawala agad yung tubig, nag-subside, maganda yung drainage system niyang paso ninyo. Pagkatapos, buhusan nyo ng buhusan ng tubig. Diba? Katulad niyan, makikita ninyo, binusan ko ulit. Bakit yan bubuhusan ulit? Para masiksik yung medium pero may air pockets. Kasi kailangan, nakakahinga yung mga ugat niyan. Siyempre, magpapanibagong ugat yan. So, yung mga bagong ugat na yon, may hina pa yon. Kumbaga sa tao, sanggol. Iwas bulok. Ang tawag dun root rot. Root rot. Ewan ko, basta yun. Basta na dapat hindi nabubulok yung ugat. Ngayon, na okay na yung medium at saka yung pagkakatanim ng bonsai material, ano nang kasunod? Para masigurado, susukluban nyo ngayon ng plastic yan. Ngayon, kung ang materials ninyo ay hindi naman large, hindi naman extra large, hindi naman medium, mamay lang, yung maliliit lang, ang gamitin nyo ng pinaka-training pot, yung mga ano lang soft drinks, mga bote ng soft drinks, mga bote ng mineral water, tapos yung kalahati nun, yun na yung pangtakip ninyo. Hindi didikit yung moisture na nandun sa surface ng plastic. Kasi yun man, magkukos ng pagkabulok ng materyales. Ngayon, kung plastic talaga ang kailangan pang cover nyo, lagyan nyo ng pinaka-frame dun sa loob na kahit na alambre, temporary lang o kung ano mang kahoy na pwedeng tumukod dun sa plastic para wag dumikit dun sa bonsai material. Ngayon, edi nasukluban nyo na ng plastic. Ano nang kasunod na gagawin nyo yan? Maghintay. Sa paghihintay, syempre mainip kayo. Titingnan nyo ngayon. Mag-iingat lang kayo, wag dapat magalaw. Ilagay nyo lang yan sa lilim, wag ninyong paarawan, wag direct sunlight, basta sa lilim lang. Ngayon, 1 to 2 weeks, pwedeng magkaroon na ng shoots yan. Pero pinakasigurado dyan, 3 weeks.
makikita naman ninyo yan. Kapag sisilipin ninyo yung mga shoots niyan, yung bago niyang tubong sanga, mag-iingat kayo lagi. Huwag niyong magagalaw. Kasi dyan yung pinaka-sensitive part niyan. Pag nagalaw ninyo yan, kahit buhay na, o naglabas na ng shoots, sigurado, dead yan. Ano ngayon ang next step? Dapat mag-follow ka na. Maraming salamat.